Hindi raw basta-basta matutuldukan ng nakahaing petisyon sa Korte Suprema ang pagtalakay ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Giit ng Kamara, bahagi ito ng due process at hindi isang mini-trial. Yan ang Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy. Walang constitutional crisis at sinusunod ng komite ang rules of impeachment proceedings. Yan ang pinanindigan ni House Committee on Justice Vice Chairperson Isabel Maria Zamora matapos questionin ng ilang VP Sara Duterte supporters sa Korte Suprema ang mga isinasagawang pagdinig sa Kamara. Ani ni Congressman Zamora, ginagawa umano ang mga pagdinig na ito para makita kung may probable cause sa pagkakaroon ng articles of impeachment laban sa bise. Kung sakali raw kasing mapatunayan ng House Committee on Justice na may probable cause, tuluyang itatransmit ang reklamo mula sa plenaryo ng Kamara patungong Senado for trial. I believe that the Supreme Court will act judiciously and properly dahil sasabihin naman ho nila, di ba, na sumusunod lang kami sa kanilang mga directives in their decision and in fact in the resolution dated January 2026. I don't think that there will be a constitutional crisis. Umaasa rin daw ang komite na mayroong sapat na bilang sa Kamara para mai-transmit sa Senado ang articles of impeachment oras na matapos ang kanilang mga pagdinig. Ayon sa impeachment rules, kailangan ng pirma ng 1/3 ng House of Representatives para ito ay maisakatuparan. Handa rin daw ang komite sa inihaing temporary restraining order ng kampo ni Duterte sa oras na umakyat ang impeachment sa Senado. Nakitaan ng komite ng sufficiency in form and substance ang impeachment case laban kay Duterte. Pero no-show pa rin sa mga ginaganap na pagdinig. If there's nothing to hide, why not just confront? This is her chance to defend or to show that there's nothing wrong with her. Target ng komite na tapusin ang proceedings sa loob ng 60 days kahit pa naka-recess ang Kamara. Nag-ugat ang impeachment complaint ng bise mula sa mga alegasyon ng kawalan ng transparency sa paggamit ng confidential funds at umano'y pagbabanta sa buhay ng First Family. Para sa Agenda Weekend, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Wala raw ideya si VP Sara sa petisyong inihain ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema. Sa kanilang petisyon, inihirit nila sa SC na ideklarang grave abuse ang pagtalakay ng Kamara sa impeachment complaints laban sa bise. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Nang matanong naman kung nadagdagan ng 4 na senatorial aspirant na lumipat sa kanya, ito ang sagot ng Vice Presidente. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad at iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. At kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun yung prioridad namin ngayon. Kahit maliit yung opisina namin, lahat kami nagtutulong-tulong na nag-iisip paano makatulong sa taong bayan.